Hey guys! Another day, another Sonnet vlog na naman tayo. Ayun, for today's vlog, anong date ngayon? March 13 ngayon guys, Friday. Ayun, naka-day off tayo ngayon sa office. Samahan nyo ako guys sa another episode of JPD Vlog. Ngayong araw kasi is magpapa-undercoating tayo ng sakyan. Kung matandaan nyo, nagkaroon tayo ng camping. Nag-river crossing tayo. Yun, pa-check natin yung under chassis natin, yung ilalim. And discuss natin all about rust proofing and undercoating natin. Kasama na rin yung underwash. Sa Quezon City siya guys, pero for the meantime, daanan muna natin si tropa natin. Yun, buti sasamahan tayo ngayon. Sasamahan tayo ng ating tropa mag-vlog and undercoating. Ayos muna tayo ng buhok. Gulo ng buhok natin. Let's go guys, samahan nyo ako. Stop recording. Ayun guys, bago tayo pumunta sa undercoating shop, sunduin muna natin si Kuya Kim. Sasamahan tayo ni Kuya Kim, aka Rom. Hindi na lang sasamahan tayo. Hindi tayo maboboring doon. Matatandaan niyo yung mga vlog ko. Simula nung sumama yun sa vlog ko, sobrang maingay na yung natin, content. Masaya naman. Ano, ikaw mag-drive? Eh, pasok tayo sa loob. Saan? Mamaya, ako na. Pasok tayo sa loob, kuli-kuli sa insya ko na. Wala ako. Parang nakatingala ako tong kotse mo. Baka dahil sa isang ibang thread. Dito minsan nagpa-park. Kasi kilala niya. Hindi, pag yan ang sa akin, pre. Lupit to. Talaga may tungtungan pa, may platform pa. Yan ang ko. Tapos naka-conduction sticker. Coding. Technique. Nagbabawal na technique. For today's vlog, ito ang ating driver. Galing pa tong duty pang gabi. Sobrang effort. Yan, iwan muna ang ating talong Sonnet. So, yan. Babay muna. Kala ko sasama talaga si Willix. Sabi niyo Pasig lang siya. Oo, Pasig lang siya. Tabi lang siya mismo ng Kia Pasig. Doon lang siya sa Mang Rodriguez. So, yun. Pag malapit na tayo guys, na tayo ulit mag-vlog. And yun, pag-usapan natin yung about sa undercoating, benefits of undercoating, and anong tips ni Master Rom sa bago ka mag-undercoat. So, let's go. Appointment natin 10 a.m. pero 10 tayo dumating. For undercoating po. Yeah, for undercoating. Joel. Ano po tayo sa cashier, pasok tayo sa lounge. Sa kanya yan eh. Ecopia pala tong Bridgestone mo. Ano? Ecopia. Ano ibig sabihin? Yung model niya. Ayan. Dapat nag-65 ka na para umangat ng konti eh. 205, 65. Pero 15 pa rin yun. 16 16 pa rin yun. Huwag kaya akin, ganun kataas. Okay. Hindi kasi medyo maigpit yan eh. Kung ano yung existing ko, gagayahin nila. Pero kung totoo, pwede ko i-push. Ay, dito po ba kasi? Pasok. Sorry. What brand yung ginagamit for... Work brand po. German Work brand. brand. Okay. Work Kunin brand. ko lang po details. Details. Dito ba?
Magkano daw? Kung na kayo, sir, ready Mga 5,000 yan. What are the Inclusions. Car wash, underwash. car wash in and out? Magkano ka ceramic coating nila dito? Tanong nga tayo mamaya. Ito, mga inquiries dito pala eh. Yeah. Ayan, mag-inquire ka dyan. Kasi dahil sa dalawang klase kasi, di ba? May isang word, tapos may isang... Opo, yung tonin po. Okay. Ton, Sir, ano? bali ito, Ton. terms and condition lang po namin. Papasa muna ako, sir, pag okay na po, pasayin po sa likod. Sige. May knob-site sila dito. Anong offside? Meron naman. Mabilis naman makabili ng offside eh. Pero mahal to. Hindi. May offside kaya na pang DRL. 1157. 1157? Bili na ako dito yung dilaw. Wala, pre. LED light talaga, bulb. Wala, yung oxyto lang. Yung... Pero pag gabi, hindi. Anong tawag doon? Magtingin tayo dyan. Gusto kong tinitignan nyo Hindi, magbabayad muna ako. Sige. Anong tawag mo doon sa ano? Sa... Picture mo na nga na to bago ko pirma. Hey guys, yun. Dito na tayo sa undercoating na tayo. Ang unang ginagawa is underwash. Ipapakita natin guys yung itsura ng ating Sonet sa itsura niya kasi meron naman tayong factory rust proofing pero ano lang siya, hindi siya yung buo. Kumbaga may certain parts lang siya na mayroong undercoat. This time around, ipapa-undercoat na natin siya ng buo. So dito tayo sa Enso, Quezon City. Tingnan natin guys, tara. So ano lang yung may factory rust proof. Ito lang. Itong dalawang gilid lang na to. Ito lang guys. Tapos dun sa kabila. And then dito, konti dito sa... Akala ko ito asphalt talaga. And then hindi siya asphalt. Pinipilit ko pa naman tanggalin dati. Wag. Parang bubble gum. Oo, kasi yun yung pinaka-rust proof niya. So, yun lang. So the rest, beer na ano na siya talaga. Ito rin, meron din oh. Yan, yung yung ilalim ng ano, konti lang. So So later, mamaya yan, magkakaroon na lahat yan. kulay black, di ba? Lahat yan, kuya, no? Nakikita ang puti na yan, no? Magiging anong kulay na? Ha? Yan lang may iiwan, di ba? Oo. So lahat pati itong mga to? Oo, okay. Pati. Wag. Huwag mo isasama yung stainless. Hindi kasama yung stainless. So, good thing guys, kahit 2 years na si Sonet, wala pa namang Kalawang, walang actually. manifestation ng corrosion. Pero may additional po kami dito, sir. Mas maganda rin po malagyan din natin. High yield po for sa may init. Mga magkano pa ganun? Dalawang battery po, 1K? Dalawang bottle na. So kakayanin na yan ng dalawang bottle? So lahat ng tubo na yan or even the canister? Hanggang dyan sa canister. So magiging itim yan. Apo. Lahat. Ano sa tingin mo? Ikaw? 1K lang? 1,000. O gawin mo ng 2,000. 1K lang daw eh. Hindi, Joke lang. para masama sa budget pag ganun. So, yan. Ikaw, kung may re-reimburse mo naman ata. Reimburse talaga. Sige, pwede naman. Parang babalik tayo sa 6K. Oo, ganun lang din yun. So, yan. Paulit natin yung clip, ibigay ko kay kuya yung mic. Ano interview mo? Hindi, dapat naggaganong ka rin eh. Ano yun kuya? Okay ba? Oh, yan. Maririnig naman na yan. Ano yun kuya? Additional mo dun sa ano? Dito? Sa muffler po. Sa
Para po sa may... Sa muffler, plus 1K. mas maganda po na malagyan natin din siya. So, Para iwas kalawang din po. so high temp siya. Opo. Ibang material yung gagamitin? Opo. Okay. But same work brand din. Ibang brand din po. Ibang brand siya. Okay. Pero maganda po yung i-apply dito sa tambocho. So yun guys, for your reference, pwede rin pala yung tambucho natin kasi yung mga napapanood natin is hindi sinasama yung tambucho. So dito kay Enzo, pwede siya. High time ang gagamitin, different brand. And additional 1K lang guys. Lahat na yun, pati canister mo. Let's go! Parang ano ka, endorser ka ng ng Enzo Enzo, baka naman. So kapag na-upload namin tong vlog na to, baka naman maraming pupunta rito. Sikat to, sir eh. To. Sikat to ng Kia group. Sa Kia Car Group. So yeah. So anong pangalan mo kuya pala? Mark. Mark. Si Kuya Mark. And anong pangalan mo kuya? JM po. Jepoy? JM. Okay. Si Kuya JM at saka si So- Kuya Mark ang nag-aalaga ngayon at undercoat ng Sonet ni JPD. Ayan. Highly recommended kapag magpapagawa kayo guys. Dito kayo kay Kuya JM, saka Kuya Mark. Mark ba? Mark. Kuya Mark. Ayan. So guys, nalaman nyo tong na to through JPD Vlog. JPD Vlog. Hingi tayo ng voucher code. Gusto nyo ng further discount. Ayan, sabihin nyo JPD Vlog. Fuel line mo actually okay Ay, naman. yung fuel, ano ba yan? Yung fuel Yung fuel hose na yan. Yung fuel loss. Yun yung, di ba yun yung naging issue nung nakaraan? Oo, actually dito ko lang naman siya dito lang ako nakakita ng markings na parang medyo basa siya, which is yung parang markings of Yun yung kadalasan naglilik, di ba? Oo. So yung iba kasi dito siya naglilik, guys. I don't know bakit. Baka maybe dahil dito na bumibitak or nagkakaroon ng crack. Yung iba is dito naman, dito rin. Actually is sa'yo, meron na rin actually. Kaso nga lang, okay lang siguro yan para sa akin, para pwede mo lagyan ng beta gray yan. Hindi, pa ano ko na lang sa kasa Oo. kasi para maagapan. Yung iba naman, nandito. Nakikita ko dito, from the other dito siya, which is yung mga Oy, tara bakal. Sorry. Yung mga bakal na yun eh. Oh. Yun yung gas tube na, pero So far naman, okay So pa. far, wala pa naman yung sa'yo. Oo. Magdo 2 years na si Sonet, hindi pa natin nararanasan sa issue. sana Wag sa akin wala wag pa naman. Wag naman sana. Yung sa akin naman, wala pa rin naman. Lagi ka naman nagpo-full tank, no? Full tank sagad. Sagad, di ba? Oh, ayaw nga nila ng full tank sagad eh. Dahil nga kasi hindi na ako mag-full tank sagad. Kasi nga na-trauma sila dahil dun sa fuel leak nga na naging issue. Oo. Yun yung pinaka-trauma nila. For me naman, ilang beses na ako nagpa-fuel, nagpa-fuel, Sagad? full fuel na sagad eh. Lagi rin naman ako nun, lalo na pag long drive. Yeah, Kasi always yan, malaking long drive. tulong yun eh. Para di ka na magdobleng gas. Uy! Hindi mo nilak, Lock gagi. mo, ganun mo. Oh. Pag yan. Dahil, nandiyan pa yung mic mo at Ano inatina pa? mo na. Tinitignan ko yan. Nakabukas ba yan? Saka nakaikot na, umikot na siya. Hindi ka na maririnig. Ayusin mo. Okay. And guys, dahil 1 hour pa yung papatuyo ng underwash bago siya lagyan ng Undercoat. undercoat, kain muna tayo. kami. Yeah. Pero dapat maabutan natin yung gagi. Mamaya saglitan lang tawagan naman mo tayo pala. So, kain muna kami ni... Ayun lang naman, oh. Date lang muna kami ni Kuya Kim. Boss Rom. Sayang, tawid na tayo. Di ba dyan yun? Magde-date muna kami, guys. Wala kasi Willix eh. Dapat nandito ka eh. Para ano eh. Ang clingy na itong kasama ko eh. Sige. Bye. Parang okay to. May langaw lang. Ano to? Sisig? Sisig dinakdakan. Bicol Express. Sisig. Yan, kuha tayo. Bicol Express, porkit may ceiling green. Si montage mo si Kuya pagkatapos. Tapos na kaming kumain and ongoing pa to, malapit na matuyo. Bago siya applyan ng rust proofing. And Hala, ay, plastic lang din.
Paano yun? Hindi naman pala kailangan to. Plastic lang din pala to. Ano to, fuel tank? Oo. Baka naman high HDPE. HDPE naman. Kung HDPE yan, okay lang. Imposible yung magpa-plastic ka sa fuel. Ito nga. HDPE. Oh, HDPE naman. Grabe ka. Gago ka. Pero plastic siya, no? Oh, pero ganoon naman talaga sa galon. Okay lang yan. Makatakot ka. Kasi matutunaw yan. Eto na nga. Bilis. So yan guys, na-discover pa na natin na ang tangke ni Sonic ay HDPE plastic. So yung mga binibili nating mga galon sa labas na gas container is the same lang dun sa tangke ni Sonic. So ito siya guys. So, meron siya dito. Kung titingnan nyo guys, merong parang plastic grade. HDPE yung tawag. Evo H, parang ganun. Check nyo na lang to guys. Ayan, Kia. So yun. Yan yung mga natututunan natin ngayon kay Boss Rom. Now we know na HDPE pala siya. Because I have an impression kasi talaga na yung Lata. tangke siya is yung lata. Which is ganun kasi yung tangke ng currents ko eh. Uy! Linis. Uy, puta! Wala siya. Pwede nang halikan ulit. Ano to? Yung ano ka? Body Label ko. yan. Label lang yan. Body. Yung mic na isa. Ito muna sa'yo. Okay guys, nagsisimula na si Kuya. Hindi ka mo naman. Maganda siya bro. Since yung fender liner natin is walang rust coating, konti lang talaga from the casa. Ngayon, hindi ka na mangangamba, bro. Makapal na. So ito na siya, guys. Hindi na, sige, okay lang. Bigyan mo na lang sa kanya. So, ayan na guys. So, yung coat niya is better than the stock before. So, hindi ka na mangangamba na kakalawangin yung fender liner mo or yun. So ito na guys, oh. Dito na tayo sa parte ng ilalim. So sa lahat ng sulok, binabanatan ni Kuya. So wala kang palalagpasin dyan, Kuya, na na sulok, no? Talagang lahat. Lahat talaga ng sulok guys, nilalagyan ni Kuya. It means safe na safe talaga to sa kalawang. Kahit anong mangyari.
Ito. Tapos ito. Tapos wala na siya yung dito sa may gitna. So meaning to say, yung body niya makapal talaga. Ito na yun. Yan. Magkakaroon siya ng mga magkakaroon siya ng coating. Stop recording. Ano? Masaya ka na? Masaya na. Excited na ako. Masaya na. Yung ano ko, yung multo ko, mukhang hindi na matutuloy. Multong kalawang. Kasi naman, laging sinusulong sa baha. Saka sa ilog. Well, maganda rin naman kasi since based tayo sa Metro Manila, which is laging bahain. Hindi lang naman to sa river crossing, di ba? So, yun. Dito na lang muna. Papakita ko rin mamaya kung ano yung brand. Kukunin ko yung bote ngayon. And then, yung ilalagay dun sa tambucho kung ano yung ang kukulay din nila or pang-coat din nila sa tambucho na high temp daw. So, ito, yung pinang undercoat. So, worth. And this is para dun sa Sa muffler. Okay. So, high temp siya. Well, ano naman to? Alam ko tong brand na to. Tested to. Kasi ito yung ginagamit namin sa drum brakes and... Worth din siya, hindi, no? Ah? Ibang brand, no? Ibang brand. Pero ginagamit din namin siya sa ano, sa caliper. Siyempre, high temp din ang caliper, di ba? Oo. O yan. Maganda to. Lata, pre. Ha? Lata yung... Yan guys, tapos na yung ating undercoating. Tingnan natin kung ano nang nangyari. So, yan na. Kanina ano to, medyo white siya, pero yan, silver na siya. And confident na tayo na ano, tatagal tong useful life ni Sonnet. Okay po. So, yan. Ang tinagal ng ating, ano, kanina napunta tayo dito ng 10. Time check, ano na, alas 2 na ng hapon. So, 10, 11, 12, 1, 2. So, 1 hour under wash, 2 hours pinain, 2 hours inantay na tumuyo. And, ayun, 1 hour tayo nag-coating. So, observe natin. Ang mga ilang ano yan? 30 minutes. So, nagsimula tayo dito ng 10, 11, 12, 1, 2, 4 hours. 4 hours. Less than 5 hours. Parang ganun. Parang sarap na mag-river crossing ulit na ito. Oh. Zambales tayo. Pwede na. Zambales. Kaya pala no, Hyundai... Hyundai Kia. Hyundai Kia siya. O, tignan mo yung ano ko, yung Caris ko 2009 yun, di ba? Oo. Hyundai Kia din lahat ng parts niya. Guys,
tapos na tayo magpa-undercoat. Tingin tayo ng gulong kasi yung gulong natin is may kolorum na isa eh. Daming gulong dito guys, so saka mags. Ilalagay yung gulong ngayon. Sa likod, kasya pa naman. Kaso wala siyang wala akong space. I mean, walang lock. Kailangan ko ma-dispose agad yung ko. Kailangan ko makabili ng mags na isang piraso niya, tapos i-dispose ko yung ko. Spare. Magano ako dito sa vlog ko pala. Bebenta ko magano. Nagamit ko na ng 2 beses. Yung spare. Dahil naplatan ako ng 2 beses eh. Tignan mo yung mga brand new. Tingnan tayo di ba dito, pre? Joel, ganda na ito. Ayun guys, palit kami ng gulong. Same price naman, 5.7 lang din. Bili tayo. Ito naman, kapag kasama ko to, baka mabudol ako nito eh. So ito pang mga SUV na to na malalaki, mga 6 holes. Pero ang ganda na ito. Grabe naman dito, ang daming gulong. Naman yun, di ba susundo pa kita? Guys, ayun, tapos na tayo sa rust proofing. On the way na kami pauwi. And yun, lang tayo, wrap up lang tayo sa ginawa nating quick vlog about undercoating, underwash, and rust proofing. So, habang ino-observe namin ni Boss Rome yung natin, yung ginagawang procedure, may mga ilang kami takeaways, key takeaways sa mga nakita namin doon nung tinaas yung ating Sonet. Ayun, number 1, yung natin, yung Kia Sonet natin is may sinasabi silang factory rust proof o rust proofing. Yung may mga area lang talaga na kung lang yung kumbaga semi lang yung nilagyan nila ng rust proof, hindi siya totally nalagyan talaga lahat. So pakita natin sa video kung kung saang area yung merong rust proofing, and mapapansin niyo siya sa para siyang semento or magaspang na Basta makikita niyo doon sa ilalim is rough siya na black. Ayan, pakita natin yung video nun or yung photos. Sa doon sa ilalim ng fender, tapos dito sa may gilid ng driver seat sa ilalim and passenger sa likod is kulay itim siya na rough. Yun lang yung makikita niyo doon. And yun, yung tanke natin, yung fuel tank natin, ayun, ngayon lang namin napansin is plastic siya. Pero hindi naman siya totally plastic lang. Siya HDPE, which is acceptable naman. Yun lang, hindi siya ganun ka durable kagaya ng mga parang lata or stainless na materials. Well, acceptable pa rin, which is a high-end plastic kasi siya. Industrial naman plastic siya eh. So pakita natin yung yung parang may siya, may code or parang may may nakalagay na label. Yung Kia and Hyundai yung nakalagay doon. And then nakalagay doon HE PV ba? HDPE HDPE pala. Evo, parang HDPE Evo, parang ganon. Check natin ulit. PE is, kung isa-search niyo na lang guys, search niyo lang. Yun? High polyethylene density something. Sa ganon, i-search niyo na lang. Hindi kami expert doon, don't judge. Or judge nyo na lang kami sa Judge nyo na lang section. kami sa comment section, ha? Comment na lang kayo kung ano yun. Kung alam nyo guys, comment nyo na lang ano meaning nun para may idea rin kami, makatulong tayo sa mga kasonet natin. Tapos, ayun, yung about naman sa natin, sa service na in-avail, si Sonet natin is nandoon siya sa small type na kumbaga nasa base siya rate, nasa 5,000 pesos yung rust proofing natin. Ang inclusion kasama yung underwash, car wash, basic car wash, and ito na nga yung yung undercoating natin. Swerte kay Sonet kasi yung mga fender hindi kasama dapat yun kasi separate payment yun, additional 2,000 pesos. Pero dahil open yung natin, yung gilid, ayun, kumbaga sinama na siya ng natin, ng anong tawag doon, yung dun sa store, yung sa undercoating talaga. So sinama na,
nadamay na tuloy yung gilid natin. So, Package niya talaga. Kasama na siya sa package. and yung muffler natin, yung anong tawag doon, yung tubo natin na mainit, hindi siya yung ibang material ng paint yung ginamit. So nag-additional 1,000 tayo. 2 bote ng high temperature paint yung ginamit. Actually, nandito siya, yung isa. Ay, may Well, tsaka may video tayo nun. may video, and siya yung nag-try. Kung tutusin, kaya naman pala. Kaya siya, actually guys. Kaya i-DIY. And nasa 250 pesos siguro ang To isang 350. Oh, so parang tumubo sila ng times 2. Around 400 pesos yung tinubo Kasi nila. 1,000 yung dinagdag natin. Kung tutuusin, less than 500 lang siya. Siguro Siningit yung labor lang. na yun. Pero good thing naman, and ito naman is reimbursable. I-reimburse natin sa ating dakilang company. Thank you. At saka salamat sa Enzo. Enzo, baka naman. Sa mga gustong undercoat, ilalagay natin yung link ni Enzo, and sabihin nyo yung dito nyo siya nakita sa JPD vlog content natin. Meron voucher na ibibigay sa atin for discount. Yun. Pero yun, magsabi muna kayo before kayo pumunta para ma-confirm namin sa kanila. Di ba? Tapos, ayun, alas 10 yung appointment namin. Dumating naman kami doon ng konti. Medyo late ng konti, 5 minutes. 10:05 to 10:10. 10:10. 10:10 gano'n. So, una, nilinis siya, kinarwash, in-underwash. After 1 hour yun yung linis. Tapos kumain kami. 2 hours. After 2 hours, pinatuyo kasi. So, hindi pwede siyang i-paint nang hindi siya totally dry. So, mga 2 hours nakatulog nga to eh. Guys, galing pa akong trabaho kasi. Ayun, appreciate. Ngayon nga, pupunta pa ulit kami sa isang kaibigan namin eh. Kaibigan namin na ba? Ano ba yan? Toot! Ayun, lumalabas 4 to 5 hours yung process. So, kung gusto nyong makauwi ng may araw pa, magpas appointment kayo ng mas maaga. So, Bandang alas 8. Pagka-open nila, dapat nandun na kayo, guys. ang ano naman ito, ang itatagal ng rust proofing natin is 3 to 5 years. And may warranty to na 1 year. So, check natin development nitong ginawa nating rust proof or undercoating. Ano, may sabihin ka pa? Well, yung rin, regarding din naman sa maintenance ng undercoat, sabi naman ni Kuya Mark, which is yung nag-undercoat ng Sonnet ni JPD, is 5 months to 6 months, pwede kayong every 5 months or 6 months, depending on your riding habit, at saka kung saan kayo pupunta. Like, syempre, kung sa baha man yan, sa matubig man yan, river crossing man yan. Depende pa rin, nakadepende pa rin talaga sa habit nyo. But, kung basic lang yung mga pinupuntahan nyo, is around 5 months to 6 months pa underwash kayo. And then, eto pala, additional... So, parang twice a year? Parang twice a year? Mga ganon, twice a year. Then, additional din lang naman, after the rust proofing itself, talaga, is 3 days na dapat hindi mababasa yung ilalim. Yan, no? Huwag nyong idadaan talaga sa tubig. According kay Kuya Mark yan. Kasi, kailangan natin pakapitin ng husto yung rust proofing natin. Pwede naman siya daw ibiyahe after the rust proofing, after the curing or yung pagpapatuyo ng 30 minutes. But right after that na binyahe mo, yun nga, huwag mo idadaan talaga sa tubig at huwag kang magpapawashing ng ilalim. Huwag mong papatutukan. Pwede mo naman daw pawashingan after 3 days, huwag mo lang daw patututukan talaga ng pressure washer. Okay. Yun, guys. Ayun, dahil tapos na kami, guys. Yan, let me know your thoughts and recommendation about this content, guys, and ayun, comment down below. And sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, sa JPD vlog, we do Sonnet vlog, content review and travel using this Kia Sonnet. So marami tayong mga naging content and magiging content pa. So see you on our next one, guys. Peace.